Kahit ayoko man balikan ang nakaraan, babalikan ko para sa inyo! Kung malakas ka, dapat lalaki ka. At kung lalaki ka, dapat magpatuli ka. Naranasan nyo na rin ba masiraan ng tsinelas sa kalsada? Syempre ako. Yes nga yes. Grabe ba? Dapat nasira na lang siya nung malapit pa ako sa bahay, hindi yung sobrang layo na at nasa kalsada na ako. Naalala ko nga nakita pa ako ng isang kaklase ko. Grade 6 ako nun. Nakakahiya. Tumakbo ko sa kalsada habang bitbit ang sirang tsinelas ko. No, kapag ang mga lalaki ay dumating sa adolescent stage, need ng putulin ang aming... Ganun kasakit yun. Malaki ba yung gunting? Yes. Malaki bang sinulid? Yes. Malaki ba ang karayom? Yes. Wait, bakit kayo tanong? Di pa ba kayo tuli? Medyo. Una and most common na nararanasan ko is yung baligtad ang damit. Hindi naman yung totally na baligtad. Hindi tayo dyan. Ang ibig kong sabihin ay naranasan nyo na ba yung minsan yung isusuot yung damit na dapat yung nasa parting harap ay nasa harap pero napunta sa likod at yung parting nasa loob na dapat nasa loob ay napunta sa labas? Kasi ako kung tatanungin nyo, yes, naranasan ko na to. Alam nyo ba na habang sarap na sarap ako nakaupo at nagsiselfon sa isang upuan, ay napapansin ko na parang patingin ng tingin yung pinsan ko sa akin habang nagwawalis siya. Napaisip tuloy ako. Ano ba to? Bakit tingin to ng tingin sa mukha ko? May dumi ba tong mukha ko? Hala, baka na-inlove na yung pinsan ko sa akin. Uy, bawal yan. Please, huwag ako. Baligtad yung damit mo. Ako? At sinabi niya na nga na baligtad damit ko at pagtingin ko, OMG! Nakakahiya! Wala akong choice kundi magubad sa harapan nila. Actually, hindi lang siya yung tao doon. So, madami pang iba. Ay, nakita tuloy nila yung abs ko. May abs ka? Manahimik ka! Yeah! Naglalaro kami ng harangan daga, then biglang tinawag ni Papa ang pinsan ko para samahan ako sa examination. Ewan ko kung tama ang term na ginamit ko, basta ginagawa yun bago tuliin. Ito ang paraan para malaman kung tagpos ka na or hindi pa. Then pumunta kami sa barangay para sa libreng tuli at binigyan kami ng card number. 5 ang natitirang number card but 6 kami. Kaya sobra dahil maaring merong isa sa amin ang di tagpos at sinong impostor na yun. For sure, kahit kayo nakaranas nito, gwapong-gwapo ka na sa sarili mo. Tapos, white pa suot mo. Tapos, pagdaan mo ng kalsada, may isang sasakyan. At pagdaan ng isang sasakyan, boom! Tumalsik ang putik sa damit mo. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Pagsapit ng 10 PM, naghahanap sila ng the one. Sa madaling salita, bebetay. Yun, ganda mo always sa story. Ano na naman trip mo? Ikaw, trick kita. Baliw ka ba? Oo naman, baliw na baliw sa'yo. Pag nakita talaga kita sa daan, babadukan kita. Cute naman ang boses mo. Baliw ka talaga. Paano mo nasabing cute boses ko eh? Online ito. Nakaka-inlove. Naririnig ko eh. Kumain ka na ba? Loko ka. Bakit mo tinatanong? Bakit? Masama? Di naman, pero bakit muna? Concern ako eh. Loko. Bakit naman? Kawawa kasi yung pagkain na kinain mo. Nakaya sila ng baliw na tao. Uy, paasa. Anong paasa? Bakit ka kasi umasa? Bala ka nga dyan. Lusha, nagtampo na. Joke lang eh. Ewan ko sa'yo. Sorry na. Ikaw kasi. Eh di wag. Ako na nga nagsasorry, ariti mo pa. Kalalaki mong tao, tampo ka ng tampo. Bahala ka sa buyo. Uy, sorry na.
Ito naman di mabiro. Uy, sorry na. Yung super close nyo na sa chat, daig nyo pa yung magjowa. Tapos kapag na-meet nyo ng isa't isa sa person, magkakahiyaan na kayo na parang hindi magkakilala. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Kami yung unang pumasok, dalawa kami pero di ko kilalang kasama ko. Pero itago na lang natin sa pangalang Eloiso de Juantorrillo Estemerbelo de Curios Estabiro. O yun nga! Pumasok kami ni Eloiso de Juantorrillo Estemerbelo de Curios Estabiro. Sabi ng doktor ilabas namin, then linabas namin. And sinabi ng doktor na ilabas nyo pa. Napaisip ako, ano? Paano? Then diniscuss niya. Yun pala, engot-engot namin. Ilabas daw ang head para malaman if tagpos or not. And pinili ng doktor kung sino yung pinakatagpos sa amin. Then yan, nakapasa ako sa exam. Yoo-hoo! So, si Eloiso de Juantorrillo Estemerbelo de Curios Estabiro ay hindi. So, siya palang impostor. Bingo! Then dumating na ang the moment of truth. Oh no! Pagkagising ko ay sobrang excited ako. Syempre na may halong kaba. Nagagahan ako, pero konti lang ang nagahan ko dahil sobrang excited. Next nung graduation. Pagkatapos ng graduation ay bumili ako palamig. Habang naglalakad ako, ay may narinig ako na tunog na bakal sa baba ko. Pagtingin ko, buong panis, sira ang sapatos ko. Bagong bili pa naman to at first time ko lang to gamitin. Para tuloy akong paika-ika na naglakad sa kalsada, pinagtitinginan tuloy ako. Sino ba naman kasi hindi maiinis? Graduation day mo tapos nasiraan ka ng sapatos. Here we go! Pumunta na ako and ang haba ng pila. Habang naghihintay ako ng sobrang tagal ay biglang sumuka ang classmate ko. Mga nakatatlong beses na suka din siya at this is the sign na kinakabahan siya. Siguro lahat naman ng magpapatuloy ay kakakabahan katulad ko, nakailang iya din ako bago umakyat sa second floor. Pero bago pala ako umakyat, meron akong naging ka-close o kausap. Para ma-reduce ang nervous, di ba? Habang nasa baba ako, merong isang lalaki na magpapatuli na pumasok sa room. Then after a minute, lumabas siya at hawak na ang shirt niya na sign na tuli na siya. Then we are shocked. At sabi ng nasa likod ko, ang bilis naman nun. At ito na, umakyat na ako and nagulat ako sa nakita ko. Oh my, naalala niyo pa ba yung sinabi ko kani-kanina lang? Oo, kani-kanina lang yung isang lalaki na after a minute na tuli siya ay hindi pa pala kundi nagpanggap lang siya. Nag-back out siya. Kaya I told to myself, hindi ako magbaback out dahil kapag nag-back out ako, matatakot lang ako at lalo kung magtatry lang ako. Nandito na ako kaya tapusin ko ang sinimulan ko. Kaya, go lang! So nakaupo kami habang hinihintay na tawagin kami. Biglang nagsalita ang old classmate ko. Buti pa si Broso, pa-chill-chill lang. Naka 24 na upo kasi ako noon. Kaya ayun, akala nila chill ako, but they didn't know na nasa pa-chill-chill kong upo ay kinakabahan din ako. No, biglang tinawag na ako. Sobrang daming nakakahiyang moments tuwing tag-ulan. Sobra! Lalo na kung malakas pa yung ulan, plus sobrang lakas pa nung hangin, plus ang dami mo pang dala equals... Ay ako na lang talaga magsalita. Ganito, kwento ko. Naglalakad ako sa kalsada at sobrang lakas ng ulan. Tapos pinagtitinginan pa ako ng mga tao na nasa paligid ko na para akong isang artista. Ano ba? Tsaka take note guys, yung mga dala ko ay madaling mabasa. Halimbawa na lang yung papel. Tapos, syempre, di ba, sobrang lakas ng ulan, may kakambal itong sobrang lakas ng ihip ng hangin. Syempre, yung payong ko ugod-ugod na. Kaya ayun, tinangay. Ang dami tuloy nakakita sa akin. Sobrang nakakahiya.
Parang gusto ko na lang ilubog sa lupa. Lalakad na ako papuntang room and iniisip ko, Gagawin ko ito para sa kinabukasan ko, para sa kalusugan ko, para sa ikaliligtas ng Pilipinas, para sa bayan at para sa buong mundo. pagkabukas ko ng mundo, este pinto, oh no, ang daming nakatayong. Na mga nurse and doctor. Ang lalaki ng mga gunting, krayom, sinulit, kutsilyo, itak, martilyo. Joke. Pagpasok ko, parang nahilaw ako konti dahil sa daming nakakatakot na gamit. And hinubad ko ng shirt ko, malamang. At tumiga na ako sa lamesa, then tinakip ko ang shirt ko sa mukha ko. Ayoko makita, manghihina ako if I saw that. Eto na tinurok ng karayom, then sigaw sa nurse na nga! Love you, ay! Annabelle. Isa pa sa hindi ko makakalimutan. Late na kasi ako nagising, kaya ako nagmamadali akong pumunta sa dressing room para magbihes. Malakas pa ulan nun. Basa yung sahig. Kaya pag labas ko ng dressing room, boom, nadulas ako sa hagdan. Grabe ba? Grabe ba sila tumawa? Nakolo ko, nadulas. Nadulas, kawawa. Nadulas. May sumigaw naman ng pwede na. Naman ligaw yan. Sabi ko sa isip nyo, di nyo alam na anak nyo nililigawan ko. Joke lang. Ito si Bro sa Tonedo, puro joke. Di naman funny. Pakialam mo ba? Anong gusto mo itawag sa akin? Corny.